Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo. Umabot pa nga sa Game 7 ang serye ng Minnesota Timberwolves kontra sa defending champs na Denver Nuggets. Napakainit sa mata ng star player ng Wolves na si Anthony Edwards dahil ito daw ang the next Michael Jordan. So mga ropa, Game 7 na nga, magkwentuhan tayo. Ano ba ang dapat gawin ng Minnesota Timberwolves para lampasuhin na ang defending champs na Nuggets at tuluyan nang makabante sa Western Conference Finals? Siyempre, ang unang susi para manalo, ang trademark ng Minnesota Timberwolves, ang kanilang consistent at top tier na depensa. Paano ko nasabi na ang defense ang kanilang dapat i-number 1 priority? Ang tatlong games kung saan natalo ang Denver Nuggets ay ito ang mga score. Sa Game 1, 106-99. Sa Game 2 naman, 106-80. At sa Game 6, 115-70. Sa tatlong laro na yan, mga ropa, na kung saan panalo ang Minnesota Timberwolves, i-take note nyo, hindi umabot ang score ng Denver Nuggets sa 100 puntos dahil yan sa depensa ng Minnesota Timberwolves. If ever lang first quarter pa lang ng Game 7 ay mababa na ang score ng Denver Nuggets, isang magandang pangitain nito dahil kailangan hindi mapaabot ng Minnesota Timberwolves ang score ng Denver sa 100. Ibig sabihin lang nito na maganda ang kanilang depensa kapag nangyari ito at malaki-laki na ang tsansa na sila ang manalo sa Game 7 pag nagawa nila ito. Pero pag hindi ito nangyari, malamala na ang team ni Anthony Edwards at maaaring dumiretso na sila sa Boracay. Paano ko nasabi kanyo? Dahil sa panalo ng Denver Nuggets, laging 100 plus ang kanilang ini-score. Nandiyan ang 117-90, 115-107 at 112-97. So mga ropa, ang number 1 priority talaga ng Minnesota para manalo ay ang depensa. Ang pangalawa naman ay dapat mag-take over si Anthony Edwards para sa Minnesota Timberwolves. Sa mga games kung saan nanalo sila ay umiscore siya ng 43 points, 27 points at another 27 points. Take note mga ropa, 27 points pataas ang ni-score ni Edwards sa mga games kung saan nanalo sila sa Denver Nuggets. Nung natalo naman sila, 19 points, 44 points at 18 points ang kanyang mga ni-score. Pero dito naman sa 44 points kung saan umiscore siya ng malaki, dikit lang ang naging laban nila sa Game 4. 115-107 nagtapos ang score. Sa score niya naman na 19 at 18 points, nagtapos ang laro sa 112-97 at 117-90. Di natin may kakailan na tambakol talaga sila nung umiscore siya ng 20 points below. So basically mga ropa, kapag umiscore si Anthony Edwards ng 25 points pataas, malaki ang chance ang manalo ng Minnesota Timberwolves. Kaya ito ang nilagay ko ng pangalawa sa listahan para manalo ang Minnesota Timberwolves sa Game 7 against sa Denver. At ang pangatlo naman mga ropa, maniwala kayo sa hindi, meron tayong tinatawag na off night o kahit anong gawin, talagang hindi pumapasok ang tira. O sa madaling salita, ang tinatawag ng iba na malas ang laro. Pag nangyari ito kay Jamal Murray, kay Aaron Gordon at kay Michael Porter Jr., malaki na talaga ang chance na umabante ang Minnesota Timberwolves sa Western Conference Finals. Paano ko nasabi kanyo? Sa talo nila sa Game 1 ay umiscore lamang si Jamal Murray ng 17 points. Samantalang itong si Aaron Gordon ay 9 points lang ang naipundar. Sa Game 2 kung saan talo ulit sila, umiscore lang si Jamal Murray ng 8 points at si Michael Porter Jr. ay umiscore lang ng 9 points. At sa Game 6 naman kung saan talo ulit sila, umiscore lang si Jamal Murray ng 10 points, si Aaron Gordon with 12 points at si Michael Porter Jr. with 8 points. Sa mga pagkatalo kasi ng Denver Nuggets na umi-score itong mga to ng mabababang puntos, nadedepensahan sila or either pumapasok na ang malas na kanilang tinatawag na kahit anong tira ay talagang hindi ma-shoot nitong mga players na to. Pero naman kapag buenas o sinuwerte ang mga players na ito, na ipapanalo nila ang game katulad ng Game 3, Game 4 at Game 5. Matataas ang kanilang naging contribution sa mga games na iyon kung kaya't natulungan nila ang kanilang MVP na si Nikola Jokic. Kapag nangyari ng todo ang isa sa tatlo sa mga sinabi ko na susi sa panalo ng Minnesota Timberwolves, asahan nyo na malaki-laki ang chance nilang makaabante sa conference finals. Pero mas maganda kung tatlo ang gawin nila para sure ball. Kaya mga ropa, sang-ayon ba kayo sa listahan ko ng susi para manalo ang Minnesota Timberwolves kontra sa defending champion sa Denver Nuggets? Mag-comment kayo dyan sa baba, magkwentuhan tayo.